Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video na to. So tong video na to is follow up lang dun sa last na video na kung ano yung itsura nyo or looks nyo is magstick lang kayo sa lane nyo. Ibig sabihin kasi beta condition naman talaga ang lipunan. So ganun talaga ang treatment ng mga babae sa mga lalaki. Kinakategorize na nila yan base sa itsura. So ito average looking na beta box, okay naman yung hanap buhay, nakakapag-provide is yan yung pang long term. Ito naman mabait na pangit, may pera rin, pang long term din yan. O ito pangit, pero bihira lang pangit na malaki talaga pumera. Rare yung ganun talaga, kung super talino, yung mga ganyan. So, karamihan naman din ng mga pangit is nakikita mo yan sa kalye, mostly nakikita mo. Kasi mga trabaho nila, taga-buhat ng mga meron mga basurero. Hindi mo naman sa minamaliit, pero yung opportunity talaga. Kasi nga dahil sa looks, di ba, yung opportunity. Meron nga akong kababata, siga siya dati. Tapos nung adult world na, ayun, bum siya, hindi na siya nagtatrabaho. Tapos wala rin siya asawa at anak. Kasi nga dahil sa looks niya. So malaki talagang importance ng looks kasi hindi lang naman din nakabase sa personality mo, yung judgment din ng tao, which is yung perception nila na ginajudge ka na nila na dahil lang sa itsura mo. Meron na silang conclusion kung ano ugali mo, kung ano kakayahan mo. Yan yung mga tinatawag natin na halo effect, tsaka yung horn effect. Dahil sa perception dahil sa looks mo. Kuwari, yung mataba, di ba? Ano bang ano niyan? Unang iisipin mo, walang disiplina, tsaka malakas kumain. Obvious naman, pag malaki yung katawan ng tao, malamang malakas din kumain kasi nga malakas kumonsumo ng carbohydrates tsaka protina yung ganong kalaking katawan. So obvious naman na ganon talaga na kaya ano to actually itong black pill is biological instinct to ng tao na ginajudge mo yung tao na yun dahil sa itsura niya. Which is tama rin naman yung conclusion mo. Mostly hindi ko sinasabi na talagang 100%. Kasi nga meron tayong maliit na percentage na sinasabi natin na personal, innate personality na kung mabait ka talaga, mabait ka talaga. Pero kahit na gaano ka pa kabait, kung yung treatment sa'yo is pangit, is talaga magiging magaspang ka rin. Kasi kung patuloy ka nang magiging mabait lang din, is walang mangyayari sa'yo, abusuhin ka, iti-take advantage ka. Yan yung sinasabi natin na, oo nga, mabait ka. Pero nagiging magaspang na rin yung ugali nung pangit na mabait. Kasi nga, defense mechanism niya yun. Kasi kung hindi niya gagawin yun, bubulihin siya, alipustahin, tsaka pangit din treatment. Pagpapatuloy. Kailangan magba-boundary ka, di ba? Ganon din yung mga pretty boy. Na-experience ko rin naman yan Dahil nga yung itsura ko sa edad kong to is masyadong soft. Mukhang bata, akala mo high school or something. Kaya nga nagpapatubo ako ng bigote tsaka beard. Kasi nga, para i-counteract yung ganun. Na masyadong bata yung itsura mo para sa edad mo. Parang may something, di ba? Na wala naman ako special na ginagawa. Basta hindi lang ako kumakain ng processed food. Tsaka ganito rin yung genetic ng tatay ko nung ganitong edad siya. Na payatin din talaga siya. Tsaka mama ko na ganitong edad din. Tumaba lang sila ng 50 na. So malamang ganun din ako pag 50 na ako. Pero depende pa rin yan sa disiplina ko. So yun nga. Mag-stick na lang kayo sa lane nyo. Kasi nga, yan talaga yung brainwashing Yan yung expectations ng mga babae sa mga lalaki na kinakategorize nila. Yung mga average looking, sub 5, is mag-stick na lang kayo sa lane nyo na beta provider. So, kung magiging beta provider kayo, maging realistic na lang din kayo na kung plano nyo mag-anak is talagang paghihirapan nyo yung maganda talaga. Na talagang kasi nga, talo kayo sa genetic So, paghihirapan nyo yung maganda para sulit naman yung pag-provide nyo.
Yan yung expectation since kanino-ninunuan pa natin ganyan na yan since nagawa tong lipunan or society na sinasabi natin o tinatawag nating matrix, 'di ba? Yan yung sa matrix, 'di ba, lipunan society, mga construct na ginawa, artificial construct. So, mag-i-stick ka na lang din sa lane kasi kanino-ninunuan na natin, beta provider naman din talaga yung mga nagtatrabaho ng minimum wage earner. Madali lang yung access sa babae sa kanila noon that time kasi nga yung mga babae dati sa traditional era, which is traditional role din dahil wala namang opportunity yung mga babae noon tsaka hindi sila nagtatrabaho. Hinuhubog sila ng lipunan na matutong magluto, maglaba, tsaka pagsilbihan yung asawa nila. Dahil nga walang opportunity dati, tsaka walang trabaho na pambabae, mostly lalaki. Kahit nga to nursing, di ba sinasabi nila pambabae to? Hindi i-search nyo, pati flight attendant, i-search nyo, lalaki yan. Lahat ng trabaho sa lipunan, lalaki, walang pambabae dyan. Kahit to nursing, flight attendant, in-infiltrate lang yun ng babae kasi nga, meron tayong tinatawag na artificial na construct kailangan ng marketing para yung mga average looking na lalaki tsaka sub 5 mabigyan naman ng gana na magtrabaho kasi meron silang nilulook after na ganyan, kailangan maging successful ako, maging ganyan, dumami pera ko, magkaroon ng status para magkaroon akong babae. Gumagana pa rin naman yan hanggang ngayon pero ang dinidispute kasi ng black pill is yung treatment. Oo nga, may karelasyon kang nakikita na sub-5, average looking. Kasi yan yung 80% na nasa lipunan. Gaano ba ka-common yung 20% na mga pogi? 10% nun heteronormy. 10% nun chad talaga. Gaano ba ka-common yan? Hindi naman talaga common yan So, yung 80% na yan yung nakikita pang araw-araw. So, malamang, yan din yung masisettle ng mga babae. Pero yung top G dun sa pakinabang, which is yung beta provider or silbidor. Kanino-ninunuan pa natin, ganyan na yan, beta provider at silbidor. Kahit ngayon, kahit sabi mong empowered sila, na kasi sooner or later din, magigising naman din yung mga babae na yan dahil sa epipany pace. Tangina, wala na yung hopes. Dati nakakakuha ako ng mga attention sa mga sim, tapos ngayon wala na. So, doon din yung bagsak nila sa mga tira-tira rin talaga na lalaki na kabilang dun sa 80% na deem undesirable, unattractive. Pero, yung mga lalaki na pipiliin nila doon, sisiguraduhin nila na beta provider tsaka silbidor or silbidor kung wala man pera, kung mayaman yung babae, kung may pera yung babae. Kasi hindi naman magsisettle yung babae na na wala siya mapapala kung pabigat yung lalaki. Ngayon, kung alpha genetic ka, nasa utak na ng babae yun, na pag pogi ka, babaero ka. Lahat yan. Kaya napapansin nyo yung mga pogi, nahihirapan din. Kuwari ako, heteronormy ako. Hindi naman maraming lay-ko kasi nga, naka-judge na sa utak ng babae yan na ang treatment niya sa'yo is base sa looks. So, pang sexual pleasure ka lang. Kung gusto magpaanak, gagawin nila yun. Kasi lahat ng exes ko, gusto nila na ilabas din sa loob Ibig sabihin, kahit na maanakan mo sila, tsaka umalis ka na, papayag sila. Kasi ibang habol nila sa'yo, sexual pleasure, tsaka yung genetic, yung offspring. Wala akong ex na talagang natatakot na or pagsuotin ako ng kapote kasi below sila sa looks ko Obvious na obvious naman, di ba? Ang treatment base sa looks. Paulit-ulit ko na sinasabi yan sa black pill na oo nga, meron nga tayo nakikita na pangit tsaka average looking dahil yan yung majority sa lipunan. Pero yung pinagdadaanan nila para sa sex tsaka reproduction is madugo at mahirap. Hindi kagaya sa mga may upper hand sa looks. Kaya mostly ng mga lalaki na to naghihirap na magpapakasim,
Which is ganun din yung ginagawa ng lalaking pogi. Hindi lang naiiba lang dahil sila lang talaga yung dinidesire, yung mga may upper hand sa looks or yung mga pogi. Sila lang talaga yung dinidesire ng mga majority ng babae. Kaya yun, makikita nyo rin yan, may mga pogi na single, kagaya ni Alden, sila Piolo Pascual. Sinasabihan silang bakla kasi hindi sila nagmo-move eh. Kasi malamang meron naman mga nakaka-ons yan, off-cam, na mga celebrity rin na yung mga pausbong pa lang or yung mga hindi kilala. Ganyan dyan sa industriya na yan na marami sila nakaka-ons pero ang dinideclare is yung mga naging karelasyon lang. So, hindi na magko-commit yan, hindi na bago sa kanila yan na ano. Tsaka yung ginagawa ni Alden na si simp, beta na pagbibigay bulaklak. Expectation talaga yan na ganun talaga gagawin ng lalaki para ano. Pero may pinopromote kasi silang movie. So, hindi ako kumakagat dyan sa na sila na tingin ko nga mag-friendship lang sila eh. Pero pinapakilig lang yung mga tao. Kasi si Alden mukhang wala namang gana makipagrelasyon talaga to dahil nga mukhang blackpill din tong lalaki na to. Pero ginagawa niya yung pagsisimp na yun para for publicity tsaka mapag-usapan. Obvious naman, di ba? Kung hindi ka marunong magbasa ng body language is magbibigay ka ng meaning ng kung ano-ano na ano. Magiging sila. Promise, hindi magiging sila. Baka nga bumalik si Catherine kay DJ. Kung titingnan mo base sa kilos eh. Konting suyo lang yan ni DJ dahil siya yung dinidesire ng mga maraming babae. Talagang bibigay ang mga yan. Actually, kung wari ikaw nakikinig ka dito, pogi ka, nakita mo yung mga ka-ex na mga naging ex mo, naging ex-girlfriend mo, tapos walang competition, putya, promise, gagaranti ko sa'yo, message mo ngayon yun. Kahit may asawa yun, message mo ngayon yun. Tingnan mo, papatira sa'yo yun. Promise. Ako hindi ko naman ginagawa yun. Pero dati nagawa ko yun. Yun nga yung tatlo pinagsabay ko. May girlfriend ako, yung ex ko, tsaka yung ka-FWB ko mataba. Na hindi ko nga alam kung paano ko nakuha number nun. Siya pala ko nag-message sa akin yung mataba. Tapos parang 3 beses ko lang na-hit yun eh, FWB. Tapos yung ex ko noon na yun ngayon nasa Lyceum, yung break ko ng 3 months lang kasi ako laging taya. Tapos yung current girlfriend ko, yung ka-LTR ko na 6 na taon. So yun yung sinasabi ko sa inyo, basta kayo nakipag-break dun sa ex-girlfriend yun. Tapos nakita nyo yung mga exes nun na below talaga sa looks, is malaki talaga chance na magpapagalaw din sa inyo yun or matitira nyo. Kasi nga, kahit pa matanda yung babae na yan, serious sila sa current nila. Hindi nila iiwan talaga yun dahil lang sa one night stand. Kasi nga, iba na yung priority niya. Pero, yung access ng SEX, ganun kabilis ibigay sa may upper hand sa looks. Kaya nga doon nagre-resent eh. Parang naiinis yung mga lalaki na, bakit ako ginagawa ko to, napapakahirap ako. Pero dun sa pogi, is unang date pa lang or least effort, minimal investment. Pangalawa, onting utulang bumuka ka na. Which is yun talaga yung nakakapagselos, 'di ba? Pag kuwari yung mga naging girlfriend mo may mga experiences na marami. So parang mawawalan ka ng gana, hindi mo isiseryosohin yung current partner mo kasi nga nalaman mo na gano'n na ang bilis niyang bumuka ka sa ibang lalaki tapos sa'yo nagpakahirap ka, 'di ba? Pero merong ibang lalaki na tanggap naman din yung gano'n kasi nga alam niya yung katayuan niya sa looks na pang beta provider. Kaya nga ito yung follow-up sa last video na mag-i-stick ka lang talaga sa treatment sa'yo nung taong yun. Kung pangit treatment sa'yo nung umiiwas ka na lang talaga. Be like water nga, di ba? Depende sa mga sitwasyon yan. Itong sinasabi ko is sa dating and relationship lang sa opposite sex. Na kuwari, yung tingin sa'yo ng babae, kinategorize ka niya as beta provider. Hanggat may nabibigay ka,
na pagpo-provide, ganun din talaga. Yun yung tingin niya kasi yun yung pinroject mo eh. Tsaka yun yung tingin niya sa'yo eh, na hanggang dun ka lang talaga eh. Eh kung tingin niya sa pogi, fuck body, which is mostly talaga ng babae, ganun. Once na makita nila yung looks ng lalaki, i-judge na nila yan na babaero. Dahil nga, pogi yung lalaki na yun. Di ba nga sa last nga na video sinabi ko, mostly kasi ng mga naging exes ko, pinapakita yung picture ko. Tapos, ginajudge nila ako ng babaero. Eh, serial monogamist nga ako eh. Para ako si Leonardo DiCaprio na long term pa rin gusto hanggat maaari. Kasi ayoko ng palipat-lipat dahil unang-una, magastos, tsaka waste of time, tsaka panibagong adjustment na naman, tsaka may chance pa na magkasakit ka, 'di ba? Yun lang yung logic ko kaya nakikipag-LTR ako. Pero dahil nga sa HP, alam ko naman na habol na nila dahil 38 na pala ako nung April. Pero secret lang yung birth date ko na specific date. Magkalapit kami ng birthday ni Daniel Padilla. 26 siya ako, 27. Sinabi ko na. So yun. Yun nga yung ano, na kakategorize na nila na ganun. Pero hindi naman talaga ako babaero eh. Opportunist lang din ako kung sino yung nakita kong opportunity na talagang lumapag sa palad ko. Kaya nga maganda kung 20s kayo ngayon is manghit na lang kayo ng maraming babae para pag nasa edad ko na kayo, kahit na ma-zero kayo is na-experience nyo na yung, na-maximize nyo yung 20 nyo. Mag-i-stick lang kayo sa lane nyo. Kaya maganda talaga pagka 20s ka, may tsura ka, mag-online ka, mga ganyan. Kasi driving force din yan eh, na, sa success mo eh. Yung mga nagsasabi ng red pillar na, grind tayo, grind muna. Pwede naman pagsabayin. Pero kung titingnan mo sila, napaka-plastic, di ba? Grind ng grind. Pero pag tiningnan mo yung relationship, nasa LTR pala si Gago, di ba? Kagaguhan, di ba? Nasa beta condition pala. Eh kasi driving force din talaga yan. Pero ang ina-advise ko sa inyo, kung naka-LTR kayo, huwag kayo makikipag-live-in. Kasi nga, bababa yung respeto niyan, familiarity, tsaka may betafication. Biruin mo, sa lahat naging ex ko, yung isa lang yung tumagal ng 6 years. Mostly hindi tumatagal kasi, oo nga, napasa mo yung looks, kaso magka-clash kayo sa betafication. Oo, submissive siya sa'yo, pero yung pagiging possessive niya sa'yo, tsaka yung mga restrictions niya, is ibe-betafication ka niya. Kaya nga ako mostly nakikipag-break kasi nga hindi tumatagal kasi nga mahirap patagalin talaga dahil yung ugali talaga. Oo, napasa mo nga yung look, submissive sila, ginagawa naman nila yung gusto mo. Kaso nga lang, yung betafication yung nakakabwisit. Kahit nga nanay ko, nilayasan ko, di ba? Pumunta nga ako ng abroad 2 beses dahil nga sa betafication na yan. Lahat ng babae ginagawa yan. Walang mabait na babae. Lahat sila ginagawa yan. Kahit pa sabihin mo yung religious, yung virgin. Subconscious nila yan eh. Ganyan na talaga yung ugali nila kasi yan yung mga traditional na nakikita nila sa lipunan. So ganun nga. Ganun lang talaga, mag-a-adjust ka dun. Parang chess match, 'di ba? Kinakategorize na ng mga babae yung mga lalaki dahil sa pakinabang. So kung nakategorize ka niya as fuckboy, panindigan mo na talaga ng hanggang dulo yun na kasi yun yung excitement na nagbibigay sa kanya. Tapos kung beta provider ka dahil nag-lead ka ng wallet mo, so ganun na lang din gagawin mo. Pero maging logical ka, pag nag-lead ka ng wallet, huwag kang maglilibre ng suggestion ko sa inyo, pagkain lang. Pagkain lang talaga. Titreat mo ng date tapos imomotel mo. Kasi bibigyan ka naman yan ng SEX kasi nga nagpo-provide ka. Na consistent din yan. Kasi nga sa Brifolds law, 'di ba? Terms and condition niya yung nasusunod. So kung nag-lead ka ng wallet mo, wag mo na bigyan ng mga material na gamit, sapatos, damit. Pagkain lang talaga, which is yun talaga yung tatatak sa utak nila kasi
naka-connect yung pagbibigay ng pagkain sa survival. So, instinct din, pagka binusog mo yung ano, parang bribe na rin siya eh. Kaya nga, mostly ng mga na-date ko sa 30, nililibre ko ng pagkain. Kasi nga, ang unang purpose ko dun, ayaw ko yung nag-uusap kami, mabaho yung hininga niya. Tapos pangalawa is, yun nga, ah, naka-provide ka ng para makasurvive yung tao na yun. So, parang mas tatatak yun sa kanya. Mas mabigat yun kaysa pagbibigay ng materyales. Para sa akin yun lang yung obserbasyon ko talaga. Pag nanglibre ka ng pagkain, mas mabigat yun. Pero may mga babae rin talaga na ginagawang ano yan, ginagawang scam, yung free meals para free meals. Pero sa Pilipinas, tsaka sa Asian countries, hindi ko nakikitang ganyan. Kasi nga, kahit papaano, yung mga babae natin sa Pilipinas is talagang may ano naman din talaga, may manners din naman talaga. Oo, nangi-scam sila ng pera, yung mga GCash na ganyan. Pero yung pag mga free meals is hindi naman talaga. Pera na lang talaga kung punersa mo. Kuwari nag-date kayo tas ayaw naman niya. Mostly nga sila na nag-deny eh. Huwag mo na ako ilibre kasi nga ayaw ka niya. Yun lang naman yun eh. O kaya minsan, pagka may pera siya, may trabaho, ikaw pa ililibre niya. Para pag nireject ka niya is hindi ka gaano masaktan kasi nilibre ka niya eh. Minsan opposite ganun yung babae manlilibre, aloking ka. Oo, anong kape gusto mo, ganyan. Tapos di ka pala gusto, di ba? Minsan nangyayari rin yan, ganyan. May experience din akong ganyan. So, yan nga yun, yung gagamitin mo lang yung hypergamy ng babae laban sa kanya para makuha mo yung gusto mo, which is yung sex lang talaga. Eh, kung ayaw mo na magkaanak talaga, tapos gusto mo lang talaga magagandang babae ng mga bata, eh mag-pro ka na lang talaga kasi hindi naiiba. Ganun nga lang din plano ko eh. Kaya pag marami na akong pera, may passive income ako. Magpo-pro na lang talaga ako. Tapos mga bata, mga 18 to 25. Ayoko naman din mag-minor din kasi may pinapangalagaan ako. Marami mawawala sa akin eh. May resources ako tapos may profession pa ako. So, baka ganun na lang gawin ko talaga. Tapos yung ang babayaran kong bayad na babae is yung talagang mga matataba, mga sub 5 talaga. Para talagang utmost respect sa akin. Hindi ako try rin na tangin na pa-NBI kita or yung iba blackmail ka na. Pero meron din mga pangit na gano'n kasi na-experience ko na dati rin, 19 ako. Yung 24 yung naka-meet up ko. Tapos tawag ng tawag sa bahay, ang kulit. Yun yung kahit ipasok ko yung edits ko, ayoko talaga kasi hindi hindi ka talaga maliligayahan dahil sub 5, baka sub 2 lang ata yun, sub 3. Pero naawa lang din ako sa kanya kasi nga ang payat niya tapos sabay parang sub 3 lang siya ganun. So kahit ano hindi ko pinasok yung pero pinotektahan niya ako dun sa mga ano kasi squatter area nga 'di ba? Tapos sabay nakikita ako ng mga kaibigan niyang addict, 'di ba? So ginagawa niya is nilalayo niya ako para ano, baka mapagtripan ako dahil bata pa ako noon, 19 lang ako nun. So marami rin ako ng mga na-experience na ganyan kasi nga marami naman din ako na date na babae. Although hindi na uwi sa SEX, pero yung experience na yun is talagang yun, kaya nasi-share ko tong mga ano, knowledge ko dito. Kasi yun nga, kagaya ng social skills, biluin mo. Sino ba namang introvert magkakaroon ng social skills sa babae? Eh kasi may parte na yung looks, social acceptance. Yung success ng tao is byproduct yan ng ano, yung confidence ng tao is byproduct yan ng success. Siyempre kung successful ka sa mga may na mga nakaka-date ka, may mga nagkakagusto sa'yo, is talagang magiging confident ka talaga. Kahit ma-reject ka pa ngayon, is baliwala na sa'yo yan. Kasi nga, eh,
mas matimbang yung ano yung positive eh. Kahit sabihin mo na yung ibang lalaki pangit treatment sa akin dahil soft boy yung mukha ko. Mas nangingibabaw pa rin talaga yung maganda treatment kasi nga may nagbibigay ng mga pagkain eh. Promise meron talaga nagbibigay ng pagkain. Tapos sila pa nagyayaya na gumala, lilibre kang ganun. Nilibre pa nga ako ng pro, 'di ba? Nung kabataan ko, 21 ako. Nilibre ako ng isa na prostitute. So, ganun yun pagka, ano, mas nangingibabaw pa rin. Although meron talaga mga inggit. So, mag-i-stick ka na lang talaga sa lane na, ano. Kung alam ko lang to dati, nag-isolate na lang din ako. Pero hindi, okay na rin yung ganun. Kasi iba na ngayon kasi SOCMED na eh. Hindi na uso makipagkaibigan ngayon kasi nga SOCMED na eh. Makikipagkaibigan ka, hindi mo makakausap na matino dahil cellphone ng cellphone, di ba? Busy na yung kaibigan mo dahil cellphone ng cellphone. So, ganun nga. Kinakategorize na ng mga babae yan. So, kung may itsura ka, huwag ka makipagrelasyon. Tapos, kung kuwari nasa environment ka na kagaya ko na may mga babae na papaligiran ka, is pwede mo naman silang mayaya ng ons na lang tsaka FWB kasi nga may mga karelasyon sila eh. Which is papayag naman din sila for fun kasi nga ang nag-i-spin ng plates talaga ngayon babae, promise. Kaya nga nakakatawa yung mga nandun sa mga dating groups eh. Sabi, naghahanap ng kachat tapos pag chinat hindi naman nagre-reply kahit seen. Sinasabi ko sa kanila na ano, hindi lang ikaw ini-entertain niya, 20 kayo or minsan 50 pa. Once na nag-post yung babae na looking for chatmate, matik yan yung mga 80% to undesirable is magme-message talaga doon. So, mga 50 yan. Kung nag-post yung babae, naghahanap ng looking for So, talagang 50 yan, mga ganyan yung mga ano. Meron pa nga nagre-reklamo na, ang dami nyo, isa-isa lang dapat, hindi ko kayo ma-entertain lahat. So, dun pa nga lang, nagsabi na ng totoo yung babae. Ganun talaga yung katayuan. Pero, sa babaeng side niya is talagang i-maximize mo na lang yan dahil bata ka eh. Gusto kang kantutin ng mga yan eh. Pag pumatong ka ng 30, kahit anong looking for mo, meron pa rin mga simp na ano, pero titirahin ka na lang. Hit and run na lang, ganun. Kasi malamang yung gugustuhin mo na lalaki is for long-term security. Eh yung pong for long-term security, hindi ka i-date niyan dahil kayo, mga babae kayo nakikinig hindi ka i-date ng mga for long-term security kahit sabi mong pangit yan or average looking kasi pwede naman siya mag-pro ng mas bata pa, di ba? Kaya nga pabor yung pro. Actually, yung mga nagpo-pro ngayon na prime age, sinasayang nila yung oras nila dyan. Kasi yung kita nila is panandalian yan. Hindi yan yung magbibuild ng future mo na pang long term. Kaya ako, oo nga, naging empleyado ako, pero long term yun. May SSS na ako ng 60 ako. Eh, yung mga utak nito mga to, sa bagay, minamaximize lang din nila yung kabataan nila eh. Pero yun nga, hindi siya pang long term. Kasi, unang-una, may picture ka dyan, tapos may mga testimonial. So, in the future, kung maghahanap ka ng trabaho, is talagang ano, paano kung nagkasakit ka pa, hepatitis B. Mga, sa bagay, hindi mo masisisi din to mga to dahil na-impluensya na nga na SOCMED eh. Alam mo yung mga utak ng babae pag bata pa, kung ano yung hype, yun yung sinusunod. Dahil uso na yung pagpo-pro, tangin na lahat na sila nagpro. Nagpro na ng palihim yung mga, promise, talamak na yan, kala nyo lang hindi. Dahil ano, nagtanong kayo ng barkada niya ano, kasi yung FWB ko, meron siyang friend na nagpo-pro rin. Baka malamang din siya nagpo-pro. Oh, yung ka-LDR ko, may kaibigan siya nagpo-pro dun sa Burgos. Ka-age bracket niya yun ah. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi nyo lang alam na ano. Pero laganap na yan. Marami na talaga nagpo-pro ng palihim. Yung iba pa nga professional pa. Nag-aaral sa mga mamahaling eskwelahan, FEU, CEU. Actually, kahit nung panahon ko pa yan, ganyan na yan talaga eh.
para magkaroon sila ng iPhone eh. So, yun nga, mag-stick na lang talaga kayo sa lane kung ano yung kinategorize nyo. Tapos, gagawin nyo na lang is, makakapang-uto ka pa rin naman kung tingin sa'yo ng babae is beta provider is libre mo na lang ng pagkain hanggang doon na lang. At least, nababribe mo pa rin yung babae. Tapos, parang false hope din yung ginagawa mo. Tapos, kuwari, nagtatrabaho ka. Syempre, nakikitaan ka niya ng prospects. Tayo na, yayaman kami in the future. Tapos, pag nakahanap ka ng mas above pa sa kanya, syempre, may pre-selection, magkikik na rin yan, di ba? So, ganun. Basta laging open lang yung ano mo, yung flexible ka, tsaka open lang yung relationship mo. Na, oo nga, naka-LTR ka, pero kung may opportunity na umano sa'yo, dun mo nga matitest yung babae kung mag-i-stick talaga siya sa'yo eh. Kung merong nagkagusto pa sa'yo na pangalawa na ano. Pero mostly talaga, nag-e-end up. Pero yung ka-LTR ko na, dati na 6 years is natuloy kahit nalaman niya. Kasi binuksan niya yung FB ko, tas may message eh. Parang detective eh, no? Tapos alam ko na pumapayag naman din siya, pero test lang naman yun eh. Kasi kaya ka nga niya pinili dahil sa genetic mo. Alam naman niya yan. So, ganun talaga yan na kuwari. Kaya nga meron sa mga subscriber ko dito, 'di ba? Oo, nasa LTR sila. Tapos may itsura sila. Nahihit pa nila yung mga ka-office mate nila. Kasi ganun talaga yung ika-categorize talaga kayo ng ano ng babae dahil lang sa itsura nyo. Ito pang long-term security to. Ito pang silbidor to. Yung itsura na ito pang silbidor. Ito pang fuck body to. So, yan. Ganyan mag-categorize yung mga babae na yan na ano, dahil nga sa itsura mo, tsaka yung pinoproject mo. Alam nila yan, hindi ka makakapagsinungaling sa babae. Alam nila yung manluloko, alam nila yung sinungaling, pero ang pinagbibigyan lang talaga nila, yung may itsura lang talaga. Gawin ng average looking yan. Yung mga game na sinasabi ng mga pogi. Kaya nga sinabi ko walang game, 'di ba? Kasi nga yung game na yan is hindi naiiba yan sa ginagawa ng majority ng lalaki na kabilang sa 80%. Sila pa rin nagme-message, sila pa rin nag-approach, nagbibigay pa nga ng bulaklak yung mga pogi. Sila lang talaga yung napili. So, ibig sabihin, game na yon. Alam mo, ang totoong game is mag-a-approach ka lang. Tapos, depende na yan kung nag-response yung babae o hindi. Kung hindi, stop mo na. Yun lang naman yun eh. Kasi nga, hindi kanya trip. Ayaw niya yung itsura mo, yung phenotype mo. Yun lang yun. Na ano, tsaka lang papasok yung mga security na yun. Actually, hindi na rin mahalaga yan eh. Na ano eh, basta meron ka lang source ng income, kahit pa sabihin mo minimum wage ka eh, mapapagbigyan yan. Basta gusto ka talaga ng babae. Kaya, pati yung forma, basta presentable at malinis ka lang. Malamang dun sa pogi, kahit baduy siya, tsaka ano, tsaka pangit yung mga damit niya, tsaka yung bagsak is may halo effect dahil sa mukha niya. Kaya nga pinost ko yung video na isa, 'di ba? Na dahil ba sa damit or sa mukha ko. Kaya bagay yung damit. Yun lang naman yun eh. Kahit ano pang idamit ko actually, babagay siya dahil sa mukha ko. Ganun lang naman yun eh. Pero kung average looking ka, tsaka pangit, is talagang kailangan mo maging presentable at malinis. Sorry, ganun talaga ang game dahil gagawa ka talaga ng ano, ng artificial value kasi talo ka sa face eh. So, pipili ka ng mga damit na aangkop sa shape ng mukha mo, tapos sa mga facial features mo. Kasi mostly naman lahat naman talaga ng mga damit na inaano is binabase sa mukha. May upper hand lang talaga yung may itsura kasi kahit anong damit na isuot niya, babagay talaga sa kanya dahil yung mukha niya. Nasa top na ng ano, aesthetics, ibig sabihin. Kung alanganin yung mukha mo, meron talaga mga damit na nababagay lang dun sa ano. Kuwari, square yung face mo. Na ano, siyempre malamang bagay sa yung sombrero, yung para mga 59-50.
mga ganyan. Pag nagsuot ka nung parang ano, nung baseball cap na kurbada, is pangit na tingnan kasi flat sa likod. Hindi bagay tingnan. Kaya nga yung mga ano talaga, depende sa shape ng mukha. Eh kasi yung pogi na aesthetic na mukha is in between yun eh. Hindi siya square yung mukha, hindi rin mahaba. So, in between siya. Kaya mostly ng mga pogies, kahit ano talaga yung suot nila. Kahit mga mag-tank top lang sila, okay na eh. Sando lang. Di ba? So, ganun lang talaga na ano, kailangan mo lang talaga na mag-adapt kung ano, depende na yan sa treatment ng babae or ibang tao sa'yo. Doon ka na lang ano, kung kinategorize ka na yan na beta box, eh, panindigan mo na lang. Total, ganun ka eh, ano, para bigyan ka ng SCX. Pero yun nga, kung marami kang pera, is mag-pro ka na lang talaga, mas logical yun. Kasi nga, meron din mga pro na ano, willing magpaanak ah. Meron din, promise. Kaya nga ayaw nila magpa-condom, 'di ba? Yun nga lang nakakatakot kasi maraming gumagamit sa kanila. After nyo ng 3 hours or 1 hour, meron pang nakasunod dyan, meron pang booking. Booking tawag dyan, booking. So, sa isang araw, hindi lang ikaw yung ine-entertain yan or pinapatira. Kaya nga magsha-shower yan after, 'di ba? Kasi may next customer na. Paano yun, Lampis?